Okay, so bago natin pag-usapan kung ano si series at si parallel circuit, pag-usapan muna natin yung pinakasimpleng circuit, which is the simple circuit. So kapag sinabi natin simple circuit, wala nga yung switch, delete natin yung switch. So, ang simple circuit, meron lang yan battery, ito battery, and then wires, and merong resistor dito, example, may light. So, makikita nyo yan dito. And then, okay, yun lang. Basically, yun lang ang simple circuit. So, connect natin para makita nyo kung paano gumagana si simple circuit. So, pwede kayong mag-try nito. So, PET Colorado, series and parallel connection. Okay, so, yan. Simple circuit. Merong battery, merong wire, and merong wire or conductor, and merong resistor na. Dito nga nilagay natin light bulb. So, yan lang yung basic, no? So, makikita nyo, sabi natin, merong voltage, which is yung battery, nagpo-produce ng voltage. Merong current dyan, and then nakikita nyo yung flow ng electron. Sabi natin, yung electron nagpo-flow from negative to positive. So, kung ganyan yung flow ng electron, ano yung flow ng current? Yes, meron tayong flow ng current na, tignan natin dito. So, meron tayong flow ng current na, dito magana, clockwise. Ano, so yun. So, kung counterclockwise yung electron, ang flow ng current ay clockwise. So, pag-usapan natin, ano ba yung voltage? Sabi natin, yung voltage, siya yung nagpupush. So, ibig sabihin, kapag, sabi natin, tinaasan natin yung voltage, tataas din si current. So, kapag tumaas yung current, mas maliwanag yung ilaw. So, let's see if ganun yung mangyari. Okay. So, paano pag nalobat na? Wala na yung ilaw. Pero, tignan natin kung hanggang saan yung kaya na. Diba? Nakikita nyo, bumibilis yung flow ng charge ng electrons. Okay. So, what if yung resistance natin is 0? Ano kaya ang mangyayari kung 0 ang resistance? Yes, sobrang bilis ng pag-flow ng electrons, iinit siya, kaya ang tendency is magsi-short circuit or sasabog yung battery. Na po. So, ganun yung role ng voltage and ng resistance. What if, lagyan natin na, putulin natin yung connection. Siyempre, kapag naputol yan, hindi yan gagana. So, lagyan natin ng switch. Pinag-usapan na natin si switch. Sabi natin, kapag naka-open yung switch, hindi pa natin napag-usapan si switch. So, kapag naka-open yung switch, ibig sabihin, naka-off yung connection. Walang dumadaloy na connection. So, kapag naka-close yung switch, may dumadaloy na connection. Okay po. So, mali yung sinasabi natin na, i-open mo raw nga switch, 'di ba? Saring ko na paki-open raw nga switch parang yung magliwanag sulo. Sabi natin dito kapag naka-open ang switch, wala yung ilaw. Nakikita nyo ba? Walang ilaw. Open yan. So kapag na-close natin yung switch, saka siya iilaw. So mali yung ginagamit nating term na i-open ang switch, i-close ang switch. Ano po? So, dapat ang term, kung naguguluhan, paki-on ang ilaw or paki-off ng ilaw. Yun na lang yung gamitin yung term. So, yun yung simple circuit. So, paano naman? Nilagyan na natin ng switch. Simple circuit pa lang yan. Pero, pwede pa natin yan lagyan ng resistor. Sabi natin si resistor, isa siya sa nagko-control ng flow. So, tignan nyo ha. Nung nilagyan natin ng resistor, bumagal yung flow ng electrons. Pansinin nyo tanggalin ko si resistor.
connect ko, mabilis, tanggalin ko, connect ko sa resistor, bumagal. Kasi nare-resist niya yung flow ng electrons. So, yun yung simple circuit. So, makikita nyo yung free body diagram. No? So, makikita nyo yung illustration. Ito, makikita nyo voltage. Diba? Yung merong longer, merong shorter. Ito yung switch. And ito yung symbol siya ng light. And then, ito yung symbol ng resistor. So, yan naman yung included sa simple circuit. Very simple. One light or one resistor, pwede na siyang tawaging simple circuit.